Alam mo yung negosyo na kahit maliit lang sa umpisa, biglang lumalago kapag tama ang sistema? Ganun ang nangyari sa kababayan nating backyard racer sa Cavite. Nagsimula siya sa 100 heads ng pugo pero grabe, ang dami niyang casualty nung una. Parang araw-araw may namamatay, kaya muntik na siyang sumuko. Pero nung makapag-seminar siya, binago niya yung sistema niya gamit ang teknolohiyang ito kaya biglang nag-iba yung takbo ng puguan niya. Hindi na siya namamatayan, mabilis gumanda ang kondisyon ng mga alaga at nakapag-expand pa siya ng mas maraming pugo. At ang nakakatuwa, hindi na mabaho yung dumi nila. Kaya mas gaano na ang pag-aalaga at hindi na reklamo ang amoy sa bakuran. At dahil tuloy-tuloy ang good egg production, magaganda ang sizes ng itlog na naipoproduce ng kanyang mga pugo. Kaya ngayon, hindi lang siya may daily income sa pagbebenta, gumaan pang pamumuhay ng kanilang pamilya. Actually, nagsimula lang ako dati sa 100 pugo. Until such time na siyempre for experience, madami din ng mga casualty. Kasi kung mapapansin nyo, maliit lang din itong area ko. Nasa isang subdivision ako. Siyempre, hindi natin maiwasan yung dumi nila ay mangangamoy. At malaking bagay sa akin yung inintroduce nila sa akin na Atobi. Nakatulong ng malaki ito. Nalilesen ng if not totally, pero talagang malaking bagay, nawawala talaga yung amoy ng dumi ng pugo. Magandang hanap buhay din tong Quail dahil sa hirap ng buhay ngayon, at least hindi na ako lumalabas ng bahay. May mga suki na rin akong nagpupunta dito. Kumukuha sa akin ng mga paninda. Yung Atobi malaking bagay dahil yung Atobing doon na nakakapag pasigla ng pugo, nagpapaganda din ng pangingitlog nila. Madalas yung sizes ng itlog ay maganda. Dalawang set na ng kulungan ko, bali nag-aaralan ko pa ulit na mag-expand pa sa dadating na panahon. Kasi tinitignan ko din yung setup ng location ko eh. Sa pag-aalaga ng pugo, maganda talaga ito dahil nga sa pan-daily namin, dito ko na din kinukuha, mga pambaon ng bata, tsaka yung mga iba-iba pang gasto sa loob ng bahay. Kaya lang siyempre, kailangan mo nang magtiyaga para hindi ka din mamatayan. Minsan pabago-bago kasi ang panahon, tsaka sa dami nila, minsan nagkakaapakan. So dapat lagi mong tini-check up ang kulungan din. Ito'y parang double purpose na to, nalilibang ka tapos kumikita ka pa. Kung ma-maintain mo naman ang magandang pangingitlog, sa 100% kikita ka ng malaki dito. At ang mas maganda pa dito, syempre, yung location mo. Dapat mas madami kang mga taong mapagbibenta ng itlog. Kasi dito sa lugar namin sa Bacoor, madaming naglalako dito yung tinitinda nilang kwek-kwek, yung itlog. Kaya minsan doon ko na lang binabagsak, kumukuha sila sa akin. Kung hindi naman ay dinadala ko sa mga palengke at doon ko na lang dinidispose yung mga egg. Kaya kung naghahanap ka ng hanap buhay na hindi kailangan ng malaking puhunan at kayang-kayang alagaan sa maliit na space, subukan mo ang pag-aalaga ng pugo. Lalo na kung gagamit ka rin ng tamang sistema at teknolohiya, mas mabilis ang egg production, mas maganda ang kalidad, at siguradong tuloy-tuloy ang kita. Sa hirap ng buhay ngayon, malaking tulong ang negosyong may araw-araw na income. Kapag maganda ang egg production at maganda yung location mo, sigurado malaki ang kikitain mo. Tulad ng ating backyard racer, simpleng hobby lang sana pero ngayon, isa ng maaasahang hanap buhay. Nalilibang ka na, kumikita ka pa. Sana ikaw na ang susunod.